Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nurse ka pala? Pwede ko bang makita ang lisensya mo? Natitiyak ni Flora na namutla siya sa hiningi ni Gino Sandoval sa kanya. Lalo pa nga tinitingnan siya nito nang nang-aarok kundi man nang uuri. Parang nababasa nito kung ano ang kanyang pagkatao base sa tinging iyon. Mabuti na lamang at naging maagap si Mang Ramon. Narito ang resume ni Flora. Anitong iniabot ang ilang papeles sa amo nito. Hindi niya alam na may mga papeles pala itong hawak. Mga papeles na peke. Nariyan na rin ang lisensya niya. Saglit na pinag-aralan ni Gino ang mga dokumentong iniabot ni Mang Ramon. Well, titingnan ko kung makakasundo ka ni Papa at kung maayos ang trabaho mo sa loob ng 2 linggo. Kapag walang naging problema, tanggap ka na. Salamat. Sinabi nito kung magkano ang magiging sweldo niya, kung kailan siya maaaring mag-off duty, pati na rin ang ilang patakaran sa bahay na iyon. May gusto ka bang sabihin? Tanong nito pagkatapos. Wala na po. Mang Ramon, pakisamahan na siya sa kanya magiging kwarto. Utos ni Gino dito. Kapag nakapag-unpack na siya, maaari niyo na siyang samahan sa silid ni Papa. Saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Mabuti na lamang at hindi na siya natatandaan ng binata. Kung sa bagay ay ibang-iba na ang hitsura niya kaysa noong una silang magkita. Maayos ang pagkakasuklay ng kanyang buhok na nakaipon sa isang neat na ponytail. Samantalang nang una silang magkita ay parang pinagpugaran ng ibon ang buhok niya sa gulo. Wala ring bakas ng pintura o punit ang suot niyang damit. Naka-white blouse siya ngayon na may maiikling manggas at slacks na gray. Oo nga at wala siyang make-up, ngunit nagpahid naman siya ng manipis na pressed powder sa mukha at lip moisturizer naman sa kanyang mga labi. Naisip tuloy niya, kung ganoon kaya ang ayos niya nung una silang magkita ni Gino, agawin pa rin kaya nito sa kanya ang mga bulaklak? Maganda ang silid na ibinigay sa kanya. Nakaharap ang bintana niyon sa malawak na hardin. Maluwang ang silid at malaki ang kama. Ibang-iba iyon sa silid niya sa kanila na wala nang bintana ay sobrang sikip pa. Ngunit kaya niyang tiisin iyon kung hindi lamang sa konsumisyon at pagpapahirap na inaabot niya sa mag-amang Simeon at Ramil. Handa na siyang lumabas nang makarinig siya ng katok sa pinto. Isang matandang babae ang napagbuksan niya. Puti na ang buhok nito at natitiyak niyang mas matanda kay Inay Clotty. Ako si Yaya Bining Flora. Nakangiting pakilala nito sa sarili. Kung tapos ka nang mag-ayos ng mga damit mo, sasamahan na kita sa silid ni Sir Eduardo. Gumanti siya ng ngiti rito. Tapos na nga po ako. Salamat po Yaya Bining. 1 linggo pa lang na nakakalabas ng ospital si Sir Eduardo. Kwento nito sa kanya habang patungo sila sa silid ng pasyente. May nurse na pumupunta rito sa umaga pero umuuwi rin sa hapon. Kapag nakaalis na ang nurse, ako na ang nagbabantay sa kanya. Kahit po ba kaunting salita, walang nasasabi si Sir Eduardo? Meron naman yung mga simple, pero palagi lang siyang tahimik, umiiyak pa minsan. Nang pasukin nila ang master's bedroom, umuungol si Sir Eduardo. Para itong nahihirapan. Pilit na iginagalaw nito ang balakang. Palagi siyang ganyan mula nang ilabas siya ng ospital. May ideya na siya sa ipinagkakaganoon ng pasyente. Nasaan po ang mga gamit niya? Itinuro ni Yaya Bining sa kanya ang closet sa tagong panig ng silid. Kumuha siya ng adult diaper mula roon at wipes. Naiirita na po siguro siya sa diaper niya, baka basa na. Aniya rito.
Nilinis niya si Sir Eduardo at pinalitan ng diaper. Binuksan niya ang snap ng isang side niyon upang mahanginan ang pang-upo nito. Nang itagilid niya ito, nakita nila ang dahilan ng pagkabalisa nito. May bed sore na ito. Hindi ko alam na may sugat si Rian, sabi ni Yaya Bining. Maliit pa naman ang sugat ngunit malalaki ang blister sa paligid niyon. Baka po minsan naiipon ng ihi sa pang-upo niya at hindi nalilinis kaya nairita ang balat. Masakit po yan at mahirap pagalingin. Anong ginawa niyo kay Papa? Sabay silang napalingon ni Yaya Bining sa pinto. Marahil ay hindi iyon ganoong naisara kaya nakapasok kaagad si Gino. Nainis siya sa tono nito na para bang nang aako sa kaagad nang hindi pa nalalaman ang kasalanan. Nagpakahinahon na lamang siya. Unang araw pa lamang niya roon at nais niyang magtagal sa kanyang trabaho. Kailangan na siyang itagilid palagi para hindi lumaki ang bedsore niya. Mahinahong paliwanag niya rito. Magpapabili rin ako ng mga gamot para dyan. Nakasaklay na lumapit ito sa kama ng ama nito. Noon lamang niya nakita ang sementadong binti nito. Marami rin itong mga pilat sa magkabilang braso na bago pa lamang naghihilom. At gaya ng unang makita niya ito, kahit medyo masungit ay hindi pa rin nabawasan ang kagwapuhang taglay nito. Sino ang mag-aakalang makakasama niya itong tumira sa mismong bahay nito? Kailan pa siya nagkaroon ng ganito, Yaya? Baling na ni Gino dito. Hindi ko alam. Ngayon ko lang nakita na may sugat si Rian. Hindi naman nababanggit sa akin ang special nurse na kinuha mo. Ilista mo ang mga bibilhin at ibigay mo na lang kay Mang Ramon. Anang binata sa kanya bago lumabas ng silid. Tahimik na napabuga siya ng hangin na napansin marahil ni Yaya Bining dahil natawa ito. Mabait naman si Gino. Medyo naging masungit nga lamang siya mula nang mamatay ang mama niya. Matipid na ngiti ang iginanti niya rito. Pagkatapos ay tiningnan na niya ang pasyente. Sa kaalamang na ibahagi ni Thea at ang experiences nila sa pag-aalaga ng ganoong kaso, sinikap niyang i-assess ang kalagayan ni Sir Eduardo. Naka-duodenal feeding tube ito na siyang dinaraanan ng pagkain. Hirap ito marahil sa paglunok dahil sa tindi ng stroke nito. Tiningnan din niya ang stock ng mga gamit nito roon. Saglit pa at abala na siya sa paglilista. Ipinapatawag ka ni Sir Gino sa study room, sabi kay Flora ng isang kasambahay. Katatapos lamang niyang pakainin ang pasyente. Una roon ay tinawag na siya ni Yaya Bining upang dumulog na sa komedor para sa tanghalian kaya siya bumaba. Kinakabahan man ay nagtuloy siya sa study room. Tiyak niyang may kinalaman ang kung anumang pag-uusapan nila ng amo sa mga listahang ibinigay niya kay Mang Ramon kanina. May pagdududa na naman sa mukha ng batang amo niya nang magtagpo ang kanilang mga mata. Maupo ka. Anitong isinenyas ang upuan sa harap ng oak desk nito. Sumunod naman siya. May kinuha ito mga papel sa paper tray roon at inilahad sa kanya. Ikaw ba ang nagsulat ng mga ito? Tiyak niyang alam nitong siya nga ang sumulat niyon, ngunit naniguro pa rin ito. Ako nga po, sir. Sigurado kang ganito karami ang gamit na kailangan ni Papa? At bakit may kama pa rito? May kama na siya. Maganda pa nga. Habang sinasabi iyon, ay walang kurap na nakatitig ito sa mga mata niya. Parang ibig tuloy niyang mailang. Tila ba nababasa nito roon na siya, si Flora Rosales, ay hindi isang tunay na nurse, kundi isang hamak na nagtatatak lamang ng mga t-shirts. Usually ay ginagamit talaga ang lahat ng narito para sa pasyente. Aniya, sabay turo sa papel na hawak nito. Mahirap ang sakit ng papa nyo. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya masabi kung ano ang nararamdaman niya, kung ano ang masakit. Kaya hanggat maaari, kailangang iwasan natin ang lahat ng posibleng mag-cause ng komplikasyon ng stroke, pati na ng discomfort niya. Kung magsalita ka, para kang doktor. Anitong hindi ngumingiti.
Nag-init ang kanyang mukha sa pagkapahiya. Mabuti ang intensyon niya sa mga sinabi, ngunit parang minasama nito. Napaisip tuloy siya. Ang isa bang tunay na nurse ay hindi magsasalita ng mga sinabi niya? Disimuladong sumagap siya ng hangin. Kung wala na kayong sasabihin, lalabas na po ako. Alright, makakalabas ka na, Nurse Flora. Sabi nitong tila ng uuyam. Hindi yata ako tatagal dito. Naisa-isip niya habang isinasara ang pinto ng study room. Nakalaya nga siya sa salbaheng padrasto niya at stepbrother, ngunit may isang Gino Sandoval namang kapalit ang mga ito sa bagong tirahan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang inis ito sa kanya. Nawala na tuloy siya ng ganang kumain. Oh, bakit hindi ka pa dumulog sa komedor? Usisa ni Yaya Bining sa kanya. Nakasalubong niya ito sa hagdan nang muli siyang umakyat. Wala pa po akong ganang kumain. Nagda-diet ka pa ba naman sa lagay na yan? Payat ka naman? Naku, hindi po. Aniyang napangiti na. O baka naman, umiiwas kang makasalo sa komedor si Gino. Umiling na lamang siya. Mamaya na lang po ako kakain, Yaya Bining. Ano bang sinabi ni Gino sa'yo para mawalan ka ng gana? Ngumiti siya ng matipid. Sige po. Pag-iwas niya, nagpatuloy na siya sa pag-akyat. Gising si Sir Eduardo nang pumasok siyang muli sa master's bedroom. Dinadalahit ito ng ubo. Pumahangos na nilapitan niya ito upang hagurin ang dibdib nito. Para itong nalulunod sa paraan ng pag-ubo. Maplema ang lalamunan nito, ngunit dahil apektado ng stroke ang muscles nito sa lalamunan, ay hirap itong mailabas ang secretions doon. Kinakabahan tuloy siya. Baka mauwi iyon sa pneumonia. Wala siyang nagawa kundi itaas ang balikat at ulo nito sa pinagpatong-patong na mga unan. Sana lamang ay maipabili ka agad ni Gino ang nirequest niyang kama para sa ama nito. Matagal din bago ito nakalma. Hayaan niyo po, kapag naipabili na ng anak niyo ang lahat ng kailangan niyo, hindi na kayo gaanong mahihirapan. Nakangiting pagpapalubag loob niya rito. Sana. Malinaw na tugon nito. Medyo nakangiti pa. Kay lawak ng naging ngiti niya. Noon lamang niya narinig na magsalita ito. Naku, Sir Eduardo, kahit po mahirapan ako sa pag-aalaga sa inyo, basta po maririnig ko lang ang boses niyo at ngingitian niyo po ako ng ganyan, matutuwa na po ako. May kumatok at kasunod niyon ay sumungaw sa pinto ang mukha ni Gino. Bakit hindi ka sumabay sa tanghalian? Tanong nito nang makapasok. Dinadalahit ng ubo ang papa niyo. Ngayon lang siya natahimik. Sabi na lamang niya upang hindi na siya tanungin ito. Sige na, kumain ka na sa komedor. Ako na muna ang magbabantay rito. Salamat. Nakahinga siya ng maluwag. At least, hindi na siya magtitiis sa presensya nito habang kumakain siya. Palabas na siya ng silid nang may maalala. Sir, kailan po ang check-up ng papa niyo? Next week pa. Bakit? Baka po pwedeng madala ka agad siya sa ospital. Nahihirapan siya kapag dinadalahit ng ubo. Kumunot ang noo nito. Don't you think you're overreacting? Napipilan siya. Iyon na nga ba ang sinasabi niya? Nagmamalasakit na nga siya. Siya pa ang napagdududahan. Alright, tatawagan ko si Dr. Manzano. Papupuntahin ko siya rito bukas. Umiling ito. First, the my long list. Ngayon naman, ipinao-ospital si Papa. Ano pa kaya ang susunod? Napapahiyang nagyuko siya ng ulo. Suction apparatus. Kung makakabili agad kayo nun, baka hindi na siya madala pa sa ospital. Sagot niyang hindi tumitingin dito. Bago pa ito makapagkomentong muli ay nagpaalam na siya. Napabuga na naman siya ng hangin nang makalabas ng silid. Hindi na yata babalik ang gana niya sa pagkain kung laging si Gino ang makakausap niya. Nagboluntaryo si Yaya Bining na ito muna ang magbabantay kay Sir Eduardo. Pinakakain na si Flora nito.
Sabayan daw niya si Gino na hindi pa rin kumakain. Kahahatid lamang nito kay Dr. Manzano. Ngunit dahil wala siyang balak na makisabay na kumain sa amo, tinungo na lamang niya ang likuran ng mansyon na kinatatamnan ng maraming puno. Naglakad-lakad siya roon hanggang sa marating niya ang isang malabay na puno ng nara. Naupo siya sa nakalabas na ugat niyon at sumandal sa puno. Namimiss niya ang kanyang ina, si Inay Clotty at si Thea. Mabuti na lamang at may isang yaya bining sa mansyon ng mga Sandoval. Kung wala, ang lungkot-lungkot na siguro niya. Pakiramdam kasi niya, bawat galaw niya ay inoobserbahan ni Gino. Tila nag-aabang ito ng magiging pagkakamali niya. Hindi siya gusto nito. Wala lamang marahil itong magawa dahil mahirap humanap ng isang nurse na stay-in kaya siya pinagtsatsagaan. At marahil ay nahihiya ito na tanggihan ang pakiusap ni Mang Ramon. Gusto na sana niya sa mansyon. Mabait si Yaya Bining at gusto rin niyang makita na gumaling si Sir Eduardo. Alam niyang ikatutuwa iyon ni Inay Clotty. Napabuntong hininga siya. Siguro, talagang ganito ang buhay. Kapag may mabait, mayroon ding masungit. Hindi lahat ng hinihiling ng tao ay natutupad. Dapat na lamang siguro siyang makontento sa kinalalagyan niya ngayon at magdasal na sana ay makatagal siya sa ugali ng bagong amo. Flora, nariyan ka lamang pala. Tinig iyon ni Mang Ramon. Nilingon niya ito. Bakit po? Ipinatatawag ka na ni Gino. Lumaglag ang mga balikat niya at ikinatawa nito. Bakit? Hindi mo ba gustong kinakausap ka ni Gino? Napailing siya at sinabayan na ito sa paglalakad pabalik sa mansyon. Para po kasi siyang naglilihi at ako ang pinaglilinhan niya. Hindi mo pa lamang nahuhuli ang kiliti ni Gino, pero mabait siya. Siguro nga po, sana lang lagi siyang tulog. Pumalakhak ito. Naroon siya sa komedor. Didiretso na ako sa garahe. Bibilhin ko na ang mga gamot na inireseta ni Dr. Manzano. Pinakita nito ang hawak na reseta. Nalungkot na naman siya. Kung kasama sana niya si Mang Ramon sa pakikipag-usap niya kay Gino, hindi sana siya ganoong maiilang. Mabigat ang mga paang tinungo niya ang komedor. It's 1:30, sabi ni Gino habang palapit siya sa hapag. Nakatutok na naman ang mga mata sa kanya. Nakadulog na ito roon ngunit hindi pa kumakain. Obviously ay hinihintay siya nito sa kung anong kadahilanan. Inaasahan kong nakakain ka na pero ang sabi ni Yaya Bining ay hindi pa. Talaga bang ugali mo na ang magtanghalian sa hapon? Hindi pa lang po ako nagugutom kanina. Pagkakaila niya. Tumayo ito at ipinaghila siya ng silya. Hiyang-hiya siya dahil alam naman niya kung sino ang amo sa kanila. Wala siyang nagawa kundi ang magpasalamat dito at maupo na. Hindi ka pa nagugutom o ayaw mo lang akong makasabay? Paano ba siya makakakain kung lagi na lamang siyang pinoprobe ng amo? Siguro ay dapat na niyang salubungin ito ng kanyang kaprangkahan. Pareho. Aniyang saglit na sumulyap dito kaya nakita niya nang gumalaw ang noo nito. Hindi marahil inaasahan nito ang isasagot niya. Bakit? If you are trying to make me uncomfortable, you are succeeding. Tumawa ito kaya napatingin siya rito. Napalitan ng pagkaaliw ang indifference nito kanina. Why would you think I was trying to make you uncomfortable? Bakit? Hindi po ba? Of course I wasn't. Hindi siya naniniwala rito. May kislap ng kapilyuhang nakatago sa mga mata nitong kunwa ay nakatutok sa pagkain. I'm sorry sir. Gusto ko po ang trabahong ito pero kung ayaw niyo sa akin, wala po akong magagawa. At sino naman ang may sabing ayoko sa'yo? Tumingin lamang siya rito at hindi na umimik pa. Sandali silang nanahimik lamang habang kumakain. Ngunit marahil ay may gusto talaga itong sabihin kaya ito na rin ang hindi nakatiis. But I like you. Maang na napatitig siya rito. Niloloko ba siya nito? Tinutuya?
Gusto ko yung ipinakita mo kanina. Sinabi mo kung ano ang iniisip mo at kung ano ang totoo. Iyon ang gusto kong ilabas mo. Well, siguro medyo na-intimidate kita sa mga unang pag-uusap natin. I did it on purpose, I must admit. Bakit po? Dahil napakatahimik mo noong unang araw mo rito. Para kang tupa na bibitayin. Samantalang nararamdaman kong hindi ka ganoon. I know you can stand up to what you believe in. Kausapin mo ako nang hindi ka tumutungo. Mas gusto kong marinig sa iyo kung ayaw mo sa sinabi ko o kung ano ang reaksyon mo sa komento ko. Pero amo ko kayo. Hindi ibig sabihin na tama ako palagi. Napailing siya. Ibang klase rin ang amo niyang ito. Kahit na lulugar ako sa dapat kong kalagyan. Binibigyan kita ng pagkakataon para makapangatwiran ka kung kinakailangan. I'm giving you my word that I'll treat you as my equal. Ayaw mo ba nun? Huwag kayong magpatawa. I can never be your equal. Amo ko kayo at mananatiling ganoon. Maybe. Anitong lalong tila naaaliw. Pero ginagawa mo na ang sinasabi ko na inaayawan mo. Nangangatwiran ka na. Napipilan siya. Oo nga naman. Tatayo na sana siya nang magsalita na naman ito. May isa pa akong hihilingin sa'yo. Huwag mo na sana akong pupuin at Gino na lamang ay tawag mo sa akin. Hindi ko kayo maaaring pagbigyan. Sinusir at pinopo kayo ng mga katulong dito. Kawalan ng paggalag ang hinihiling nyo. Hindi ka katulong dito. At sabi mo nga, ako ang amo. Hinihingi ko sa'yo na sundin mo ako. Pagkasabi niyon ay tumayo na ito. Naiwan siyang napapamaang sa palayong figura nito. Hindi niya maintindihan ito. Ngunit may pakiramdam siyang gusto lamang nito ng kalaro o ng makakausap na makakalaro nito sa tagisan ng katwiran. Hindi naman nga siguro siya nito hinahanapan ng maligaya ng unang impresyon niya rito. Uminom siya ng tubig at iniligpit na ang kanilang pinagkainan. Maagap namang inako iyon ng isang katulong. Bitbit ni Flora ang isang palangganang may maligamgam na tubig nang paglabas niya mula sa banyo ng master's bedroom ay makita niyang nasa loob na ng silid sina Gino at Mang Ramon. May binubuklat na kahon si Mang Ramon habang nakaupo naman si Gino sa gilid ng kama ng ama nito. Ayan, may suction apparatus na. Siguro naman wala ka nang maireklamo ngayon? Tila naaaliw ngunit himig ng iinis na sabi ni Gino sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang dala sa bedside table. Hindi ako ang makikinabang kung magkaroon niya ng papa niyo. Nyo? Nang aasar pa rin sabi nito sa simpleng pagpapaalala ng napag-usapan nila na nakaraang araw. Hindi na lamang siya kumibo. Paano ba niya aalisin ang pamumupo at pagtawag ng sir dito? Naiilang pa rin siya sa gustong mangyari nito. Nang mai-set up na ni Mang Ramon ang aparato sa isang patungan, ay nagpaalam na itong lalabas. Naiwan sila roon ni Gino. I hate to admit this pero tama ka. Sabi nito nang ini-sponge bath na niya ang ama nito. Ang sabi ni Dr. Manzano, kung nagkataon daw na may lagnat si Papa noong tiningnan niya ito, ipadadala na niya sa ospital si Papa. Hindi pa rin siya umimik dahil wala namang dapat sagutin sa sinabi nito. Pero granted nga na may katwiran ka, na kailangan talaga ni Papa lahat ng inilagay mo sa 1 kilometrong haba ng listahang ibinigay mo sa akin. Hindi ko pa rin maisip kung para saan ang inilista mo roon na dahon ng saging. Nahinto siya sa ginagawa at napatingin dito. Ang hitsura ng mukha nito ay mukhang stage actor na ang facial expression ay litong-lito. Overacting ang dating nito kahit saang anggulo tingnan. Natawa tuloy siya. Pigil ang gawin niya ay hindi niya magawang pigilin ang muscle sa mukha niya. Mabuti na lamang at tumawa na rin ito. Tuwang-tuwa marahil dahil binili niya ang joke nito. Inilalagay yun sa ilalim ng bedsheet, sa parteng hihigaan ng pasyente. Malamig kasi ang dahon ng saging. Paliwanag niya nang mahimasmasan sila. Tumutulong iyon para ma-prevent ang bedsore ng pasyente. Tell me, gaano ba kasakit ang bedsore?
Iyon ba talaga ang dahilan kung bakit umuungol sa sakit si Papa o may iba pa? May ilang sugat kayo. Ikaw na hindi pa gaanong gumagaling. Subukan mong tuklapin ang langib niyan at ilagay mo ang lahat ng bigat mo sa sugat. Pagkatapos ay ibabad mo sa tubig na may asin. Ganoon kasakit ang may bedsore na nababasa pa ng ihi. Alam niyang pilit na itinatago nito ang pagngiwi, ngunit nakita pa rin niya. Binibihisa na niya ang ama nito nang muli itong magsalita. Why do I have this feeling that you wanted me to try that? Tumaas ang kanyang mga kilay sa tahimik na pagtatanong. Yung sinabi mo tungkol sa bedsore, pakiramdam ko parang gusto mong maramdaman ko rin ang sakit. Pakiramdam mo lang yon. You don't like me, do you? Mabuti na lamang at may kumatok. Naligtas siya sa pagsagot sa tanong nito. Sumungaw sa pinto si Dan, ang therapist ni Sir Eduardo. Good morning! Masiglang bati nito sa kanila na ginantihan niya ng masayang bati rin. Umalis si Gino mula sa pagkakaupo nito sa gilid ng kama at lumipat sa isang armchair sa isang tabi. Sa malas ay mukhang wala itong balak na umalis ng silid. Nagtataka na siya rito. Ang sabi ni Yaya Bining sa kanya, bihira daw na umakyat doon ang binata. Hirap daw itong mag-akyat manaog sa hagdan dahil nga sa kapansanan nito. Ngunit bakit ngayon ay nagbababad ito roon? Kumusta na po kayo, Sir Ed? Therapy po ulit tayo ho, sabi ni Dan rito. Masayahin ang therapist na ito at agad niyang nakasundo. Naturuan na siya nito ng ilang basic steps sa pagte-therapy na siyang ginagawa niya kay Sir Eduardo sa mga araw na hindi pumupunta roon ng therapist. Kinabitan nito ng electric stimulator ang kanang parte ng katawan ng pasyente bago siya binalingan. Kumusta? Nakapag-therapy ba kayo kahapon? Oo, nagawa ko na sa kanya ang mga itinuro mo. Medyo nahirapan lang ako sa paa dahil mabigat. Sa buong panahong itinetherapy ni Dan si Sir Eduardo ay nakabantay siya. Patuloy ito sa pagtuturo ng iba pang steps ng physical therapy. Absorb siya sa naririnig at idine-demonstrate nito kaya nakalimutan na niyang naroon nga lamang pala si Gino na tahimik na nagmamasid sa kanila. Nagsalita lamang ito nang makaalis na ang therapist. Binata pa si Dan. Tiningnan niya ito ng tinging tahimik na nagsasabing, ano ngayon? Tingin ko parang gusto ka niya. Hindi pa rin siya umimik. Hindi siya attracted kay Dan. Ngunit kahit na nagkataong natipuhan niya ito, wala siyang balak na ma-involve dito o sa kahit kanino. May boyfriend ka na ba? Sus, gusto pa yata nitong mag-playing Cupid. Nagpasya na siyang sumagot na lamang kahit nakakaramdam na siya ng pagkainis. Wala, at wala akong balak magka-boyfriend in the near future. Oops, masama raw ang nagsasalita ng tapos. Pwede akong magsalita ng tapos dahil kilala ko ang sarili ko. Kapag ayoko, ayoko talaga. Sobrang defensive ka naman yata. Gwapo naman si Dan, professional din, bagay sa nurse na tulad mo. Tiningnan niya ito ng tinging nagsasabi na hindi siya makapaniwalang ang isang tulad nito ay tila nagpipilit na maging isang second-rate matchmaker. Samantalang noong unang makita niya ito, maging noong mga unang araw niya sa mansyon, ay seryoso at istrikto ang pakita nito sa kanya. Nakapagtatakang nagpapakita ito ngayon ng pang-aalaska at kakulitan. Tumawa ito, marahil sa reaksyon niya. Halimbawa lang naman, na ako ang manligaw sa'yo, sagutin mo kaya ako? Abangan ang susunod na kabanata.